Eto, lalong tumindi. Senador Joel Villanueva, nakilalang taga Bulacan, lalong nadiin. Hindi lang pala 100 eh. Billion pala ang request, billion pala ang gusto. Wow! Ito po yung pasabog ni JP Mendoza, isa po sa engineer na sumailalim sa mga investigasyon dito sa controversial na flood control project scam. Pakinggan po natin ito. JP Mendoza ng DPWH Bulacan laban kay Senator Joel Villanueva sa kanyang pagtatanong. Sabi ni Mendoza, mula sa unprogrammed funds ang 600 million pesos na proyektong para sa flood control projects. Katunayan na niya ay nasa 1.2 billion pesos na halaga ng mga proyekto ang hinihingi ni Villanueva noon kay dating DPWH Secretary Manuel Bunoan. Pero hanggang 600 million anya ang kayang ibigay ng kalihim. Yung katulad nga po ng sinabi ni D. Henry noon, kung nagpa-vlogging Ito si Mendoza. Joel, totoo naman po na ang nire-request niya is mga multipurpose building. Pero that time na hindi kayang ibigay yung amount na hinihingi ni Senator Joel, ang kaya lang ni Secretary Manny Bunoan po noong time na yun is 600. So, hindi maaabot yung target na almost 1 billion na mahigit. Naisipan po ni D. Henry na i-convert sa flood control yung 600 million na which is Matindi. kinuhanan po ng 25% yung mga kontraktor para ang maging total is 150 million. Pinakita rin ni Mendoza ang listahan ng mga proyekto para kay Senator Villanueva. Pero mariing pinabulaanan ni Villanueva ang aligasyon ni Mendoza at hindi pa anya siya miyembro ng Commission on Appointments noong 2022. Mr. Alcantara, same question that I asked Secretary Bonoan's Regional Director Tolentino. Was there a time na I asked or I nominated flood control program sa inyo? Wala po, Your Honor. Ever since po. Ever since, wala, Mr. Chairman. Was there a time na naglabi si Senator Villanueva for any contractor na in-endorse, pinakitaan ng pabor, or nilabi sa iyo, Mr. Alcantara? Wala po, Your Honor. Ayun, ha? Thank you, So, Mr. Chair. ayan, ha? So, malinaw po. Ang akusasyon ni Engineer Mendoza ay ganong kalaki ang nire-request ni Senator Villanueva. Mahigit daw 1 billion, pero hindi kaya ng Public Works Secretary, ang DPWS, naging 600 million na lang. Pero ang side naman ni Villanueva, ang tinanong niya ay si Alcantara, na dinidiin naman ni Mendoza na mayroong kinalaman sa lahat. So, naglilinis ng kamay, ginagamit ni Senador Villanueva yung district engineer na si Alcantara na identify namang kaibigan niya, idinidinay din. Na wala daw tawag, walang ganon. Pero mas matindi po yung sinasabi ni Mendoza. At kung yung mga gunita doon sa hearing, idiniin din ni Ping Lacson, totoo na merong 655 o 650, mahigit na 600 million unfunded program. Naloko na. So sa akin pong opinion, kahit anong denial, kahit anong gawin ni Alcantara at ni Villanueva, Senador Villanueva, matindi ang pagdududa sa kanya. Kala natin 100 million, kala ko 300 million lang, eto ang lumalabas. Original na request ay mahigit na 1 billion. Pero ang dinidi ni Villanueva, kailanman hindi daw siya nag-request. Wow! Dokumento ang pagtatalunan dyan. Ipinakita rin yung mga dokumento. Hindi nga kaya ang mahigit na 1 billion. 600 million lang ang nakayanan. At sabi ni Mendoza, Engineer Mendoza, napilitan sila. Napilitan ng DPWS, bawasan yung mga budget para doon sa ibang kontraktor para lang mabuo. Kung hindi na ibigay ang mahigit na 1 billion, at least merong 600 million na nakapaloob sa unfunded. Hindi kasama sa programa, pero nabigyan. Tapos sasabihin mo, hindi ka tumatawag, hindi ka humihingi, wala kang ugnayan kay Bunoan, wala kang kay ugnayan kay Alcantara. Pero itong mga engineer, katulad ni Hernandez, katulad ni Mendoza,
At lalo ni Mendoza nagsalita ng meron, isang tayo maniniwala ngayon. Wow! Yan ang sinasabi natin. Pera ng mamamayang Pilipino ito. At kung yung magugunita, doon sa hearing din po, umabot ng 207 billion ang nakuhang project nitong isa sa pinakamalaking kontraktor na Diskaya family dahil meron siyam na company, siyam na korporasyon ang pinapatakbo. So mula 2016 hanggang 2025, ayon kay Senator Ping Lacson, kahit panahon ng pandemic, nagpasasa itong Diskaya. Isipin mo yung 207 billion, magkano ang 10% yan? Mahigit na 20 billion. Pag 40%, 40 billion. Pag 50%, aba, di sandang. Grabe pera yan. Sa 10% lang, mahigit po na 20 billion ang pwedeng nakuha, kinita ng Diskaya. Sa loob lang ng 9 years. Di ba 9 years lang? Wala pa man 10 years eh. 2016 hanggang 2022, Duterte administration, plus 3 years ng Marcos, o di 9 years. 9 years, kikita ka ng 20 billion, mahigit, sa 10% lang. Eh, paano kung ghost project? Paano kung talagang higit pa sa 20%? Kung umabot ng kung ilang porsyento? Wow! Pera ng bayan. Kaya pala, nakakabili ng mamahaling sasakyan dahil sa payong. Kaya pala nakabili ng nakakalulang halaga ng mga imported cars mula sa Europe, America, at ngayon kontrolado na ng NBI at Customs 28 na mga luxury car dahil ganong kalaking pera. Yan po ay sa Diskaya lang, ha? Wala pa yung ibang kontraktor. Di ba 15 kontraktor ang expose ng Pangulo? Pagkatapos ang sinasabi ng iba, baka mga 1,000 kontraktor ang involved dito sa mga project ng gobyerno, flood control, infrastruktura sa ating bansa, na ganitong kalaki ang nakawan. Paano ka matutuwa dito? Matindi. Wow! Hirap na hirap ang mga Pilipino. Walang pagkain, walang gamot. Binabaha. Maraming buhay ang nawala. Tapos bilyon-bilyon pala itong pinaparte-parte lang nila. At may senador pang patuloy naglilinis ng kanyang pangalan pero patuloy namang nadidiin. Kasi yung DPWS mismo nagsalita. May dokumento pa. Ang hinihingi mo, mahigit na 1 bilyon pero hindi namin kinaya. Napilitan kami mag-produce ng ibang pera galing sa ibang kontrata para lang maibigay daw ang mahigit na 600 million. Wow! Tapos sasabihin nila walang alam. Opinyon ko lang ito. Paano naging walang alam? Paano naging walang koneksyon? Plunder yan, Senador. Pag napatunayan, kulong ka dyan. Plunder law, 50 million above. Plunder law, non-bailable offense yan. Wow! Abangan natin.